Hello guys, magandang hapon. It's me again, Kamuti Ka TV. Ayan guys, salamat sa support. And gusto magpasalamat sa mga nakafollow sa FB page ko. Thank you guys. And sa mga gusto mag-Macau, shoutout sa inyo guys. Shoutout sa mga nandyan sa Hong Kong. Ang dami natin followers dyan sa Hong Kong, Macau, and around the world. And thank you so much guys sa tiwala. And sa mga gusto mag-Macau, panoorin nyo lang guys yung mga vlog ko sa YouTube. Nandyan na yan lahat. Agency, location, mga diskarte dito sa mga paano maghanap ng trabaho, mga dapat gawin, mga CV. Panoorin nyo guys yung mga scam dito sa Macau para maging aware kayo. Alam nyo na yung gagawin nyo pag na-encounter nyo yung mga andyan sa playlist ko dito guys sa YouTube. Andito yan lahat. Yan, panoorin yung mga scam dito sa Macau kasi for sure may encounter nyo yan. At baka rin isa ka sa mga biktima dito sa Macau. At least aware ka, alam mo yung gagawin mo. And maging ka, alam mo na ito yung napanood ko at hindi ka nila mabiktima, diba? Ingat ka dito guys sa Macau. Ingat kayo sa mga papunta ng Macau, nagbabalak, ingat kayo. Ang hirap dito sa ngayon. Daming mga scam. Totoo yan, promise. Hindi ako nagjo-joke. Ang dami nagpi-PM sa akin about dyan. And sana maging kayo, maging aware. At guys, totoo lang dito sa Macau, kung gusto mo talaga makahanap ng trabaho, kailangan mo talaga magsipag, tiyaga at dasal. Kasi kung wala, hindi mo yung gagawin, for sure wala, sayang yung sayang yung pagpunta mo dito tapos wala din man nangyari kasi nga tinamad ka, hindi mo ginalingan, hindi mo binigay ang best mo guys. Pag pumunta ka dito, ibigay mo yung the best mo kasi ang haba ng panahon mo para mag-apply, maghanap ng trabaho. 2 months, 3 months nga, umabot ng 3 months tapos wala mangyayari. Ako, sayang naman. Ano ba pinagagawa mo sa buhay? Ang bilis lang guys maghanap dito ng trabaho. Nasa sa nasa tao. At saka guys, pag nandito kayo sa Macau, huwag kayo dyan sa mga taong Pilipino dyan. Mga Pilipino magtitiwala na bigyan kayo ng trabaho. Mag-apply kayo dyan sa mga agency, huwag kayo sa mga sa mga post na yan. Ilang beses ko sinasabi sa inyo guys na huwag kayo sa mga post na yan. Kaya kapapahamak nyo yan, diba? Yung mga referral fee guys, apply kayo sa agency. Alam nyo guys kung bakit ko sinasabi na mag-apply kayo sa agency? Kasi nga ginagawa ko. Doon ako mismo sa agency, nag-apply sa mga agency. Hindi ako na-scam. Ang baba lang binayar ko na placement fee. Mayroon dito sa mga placement fee guys, mababa lang, diba? Sureball pa, hindi pa sasakit ulo ko. Hindi pa sasakit ulo mo pag sa agency ka mismo mag-apply. Tsagain mo lang araw-araw, agahan mo, hindi yung tanghali ka nagigising, wala na yun, nakuha na ng iba. Guys, yung mga ko dito sa vlog ko is para sa inyo, para alam nyo gagawin nyo, diba? Para mabilis kayo makahanap ng trabaho. Kasi yung sinishare ko guys is based yan sa ginagawa ko. Ayun yung ginawa ko nung nag-apply ako diba, nakahanap akong trabaho. Hindi naman ako pumunta dito na may trabaho na agad Nag-tour lang din ako dito sa Macau, tapos nag-apply. Ganon, tour lang, tapos apply. Ganon, kahanap. Hindi ako nagpahinahinal dito. Hindi ako nagtanga-tanga dito. Siyempre, dapat matalino ka dito. Common sense gamitin mo. Kung alam mo naman na hindi ka nag-apply doon, tapos may nag-message sa'yo na interview ka, bakit ka pupunta doon? Ang dami dito nag-message, nag-email niya sa mga mandarigma dito. Hindi naman sila nag-apply for interview daw. Saan nakuha yung info mo? Ibig sabihin is scam na yan. Common sense ang ginagamit mo dapat. Kung alam mo hindi ka nag-apply doon, tapos may nag-message sa'yo, magtaka ka na kung saan galing yun, di ba? Mag-ingat, di ba? Yung pera natin guys, wag natin gastusin kung sa kani-kanino lang, kung saan-saan. Bigay ng mga referral, o tulungan kita, bigay ka lang ng magkano.
Kalukuhan yan. Wala kang ang pera eh. Nagtitipid ka nga tapos mabibigay mo lang kung sino-sino tapos di mo pa nakilala. Nag-post lang. Naku. Sinasayang mo lang yung pera mo sa mga ano. Pag naibigay mo na yung pera mo, wala na. Sunod-sunuran ka na yan. Uubusin lang ang visa mo. Tapos siyempre pag naubos ang visa mo, exit ka na. Labas ka na ng Macau. O, di ba? Tuwang-tuwa na siya. Kaya sinasabi ko yan guys para alam nyo. Hindi kayo mabiktima. Sa bagay, kahit lesson learned din, marami pa rin nanonood sa akin pero nabibiktima pa rin. Diba, concern lang ako sa inyo guys kasi alam ko yung nararamdaman nyo kasi siyempre galing ako dyan eh. Alam ko yung pakiramdam. Diba? Kasi galing ako dyan sa sitwasyon nyo. Galing ako dyan mandirigma din ako dati, pumunta ng Macau. Ayun, nakahanap. Diba? Maganda nga dito kasi hindi masyado migpit sa requirements. Passport lang, okay na eh. Diba? Kung sa Pilipinas ka mag-apply, napakahirap. Ang dami yung pagdadaanan, medical. Diba? Requirements, katakot-takot ang dami. Dito, passport lang, okay lang. Punta ka lang dito, passport, wala na, okay na. Diba? Napakadali. Wala dito yung pleasing personality. Kahit high school graduate ka lang, okay na. Diba? Napakadali. Ang gawin mo lang dito, sipagan mo, tsagain mo, siyempre prayer. Pag nakahanap ka na, goods na. Trabaho ka na, padala ka na sa Pilipinas. Tapos pag okay na yung trabaho mo dito, stable na, 2 to 3 months, tapos may blue card ka na, yung card dito sa mga trabante. Pwede ka na invite mo na yung asawa mo. Yan. Pamilya mo, andito na. Patrabahoin mo sila. Maganon. Ganda dito sa Macau. Sa sahod, malaki sahod sa Macau. Sa Middle East, wala yan. Cleaner sa Middle East dito. Panisyan cleaner sa Middle East. Dito sa Macau, malaki sahod. Ang laki naman sinasahod nila. 70,000. May OT na yun ha. Yung 70,000. Diba? Ang laki. Pag masipag ka sa OT, mas lalaki pa yan. Diba? Yung pinapangarap nyo sa Canada, Europe, dito ka na sa Macau. Malapit lang sa Pilipinas. Anytime pwede ka umuwi. Sa Europe, palalaki nga sahod nila pero yung cost of living malaki din. Diba? Parehas lang dito sa Macau. Totoo yan. Yung, siyempre, pag sa kwentuhan, lamang yung kwento ng Europe tsaka tsaka Canada. Diba? Dito sa Macau, lang tayo, humble lang, di ba? Yun lang guys, yun lang share ko sa inyo sa ngayon. And awareness, always. And ingat lagi guys, salamat. Kaya nyo yan. Kaya nyo yan. Pray lagi guys. I love you all guys. I love you. Salamat sa support. Love you all.